Okay, good evening. This is scalping, using the 4 hours, uh, 4 hours candles, 4 hour time frame candlestick. Pero mas malinaw siya kung 1 hour. Yan. So, si-establish na yung ating yung consolidation natin. Ito yung high natin. So, nagkaroon ng breakout kanina dito. Yan, breakout. Yan. So, nung nagkaroon ng breakout dito kanina, baba na ako ng 15 minutes. Ayan. Kung makikita nyo sa 15 minutes, meron siyang fair value gap. Ayun, binalikan. Kaya lang, paano mo makikita to? Baba ka uli ng lower time frame. Let's say 5 minutes, ganun. Ayun. Ayun sa 5 minutes. So. Tingnan natin, sige. 15 minutes, ayun yung fair value gap. Lagyan natin ng box yung fair value gap. Ayun. Ayun. I-respect niya, di ba? Pero gusto nating malaman yung context na ito sa lower time frame. 5 minutes. Ayun. 1 minute. So, ayun pa rin. Oh. Ayun. Oh. Pagdating sa lower time frame, ayun, nagkaroon ng sa fair value gap, this is the fair value gap, nagkaroon ng bullish engulfing. After the bullish engulfing, another bullish candlestick. So, nag-enter na ako dito. Pag-enter ko rito, nag-retest. Pero nag-hold yung fair value gap. So, nung mag-enter ako dito, I put my stop loss dito, below the fair value gap. Tapos, nung umaangat na siya, ayan na siya, umaangat na siya. So, nung nandito na, same height na dito, sa swing high na to, in-adjust ko na yung stop loss ko sa break even. Ngayon, tumaas na naman dito. Ayan, tumaas. In-adjust ko yung stop loss ko. May konting kita na. Pero sa ngayon, kung mataas na naman, we can adjust our stop loss. Yan. So, kita na. Diba? Kumbaga, may profit na. Pwede na siyang hayaan. So, saan naman natin ligay yung TP talaga? Yung TP nilagay natin dito below our monthly resistance. Ayun siya. Pwede nga dito sa ilalim na yun, sa all-time high na to. Pwede dyan. Pero tingnan din natin, baka masyadong malapit yung ating ayan. Ayun, pwede. Baka masyadong malapit yung ating stop loss. Ayan. Masyadong. Hayaan natin lumaro ng konti yung price. Sukatin natin. Ilan yan? So, meron tayong 47 pips. Ayan. Pwede rin yan. Mga 30 pips. Tingnan natin. Ayan. 30 pips. Ayun, meron nga. So, from our buy, meron na tayong 23 pips. Yun. So, ito yung top-down analysis. Kaya lang, using the 1 hour time frame as our higher time frame. Ang tawag dito, scalping. Ngayon, bakit naman di ako nagtitrade kanina? Kasi kung, let us say, i-disregard natin ito. Let us go to monthly time frame. Sa monthly time frame kasi, kanina may buntot dito sa taas. Pag bumaba ka ng weekly, so, I set my support dito sa weekly dito, and then kanina may buntot yan. Yung buntot na yan, pag bumaba ka ng daily, makikita mo, merong sideways. So, ibig sabihin, the sideways is consolidation. So, if it is consolidation, kahit sabihin natin tumataas na ngayon itong present candle na to, hindi pa rin sigurado yung yan ay i-break niya yung structure na to.
Ang iniisip ko kasi pagka binrake niya yung consolidation below, babalikan niya tong fair value gap na to ng weekly. Ayan. Ayan yung fair value gap ng weekly. Ayan. Between this candle and this candle may gap. Yun yung iniisip ko. Kung i-break yung daily consolidation sa ilalim. Pero kung itong consolidation nito magbe-breakout dito sa monthly resistance, tapos mayroong fair value gap within the breakout, maghihintay akong bumalik doon sa fair value gap at i-analyze ko yung context doon sa fair value gap sa lower time frame. Let's say, kung nasa daily ako, bababa ako ng 15 minutes o kaya 5 minutes. Titingnan ko kung mag-a-align na yung fair value gap sa lower time frame on a bullish order flow. Pagka ganun na nangyayari, sasakay na ako. Buy. So, ganun lang yung strategy ko na inaantay. I hope na may natutunan kayo for this a higher time frame as monthly and using lower time frame as for top-down analysis for scalping.